May mga saglit na parang kidlat dumadaan lang, pero naiwan ang bakas. Isang sulyap, isang ngiti, isang mata na tumama sa'yo at bigla kang naniniwala na may mga alaala talagang para lang sa puso. Ngunit bakit ganon? May mga taong dumadaan lang hindi mo lubos kakilala, pero tila nakaukit na sila sa kaluluwa mo. Parang lihim na ipinadala ng tadhana, isang tanong na walang sagot, isang tanong na iniwan sa isip na baka doon mo rin matagpuan ang simula ng isang kwento. Alam mo, hindi ko talaga alam kung paano ko sisimulan to. Kasi hanggang ngayon, ramdam ko pa rin yung bigat at saya nung sandaling yon. Yung tipong kahit ilang araw na ang lumipas, sariwa pa rin sa akin. Para bang iniwan niyang nakatatak sa puso ko ang isang alaala na hindi mabubura. Normal na araw lang noon. Umaga, gising ng alas 6, mabilis ang ligo, tapos kape. Nagmamadali akong lumabas kasi late na naman ako sa trabaho. Habang naglalakad ako papunta sa estasyon ng tren, ang daming tao, halong init at pawis. Tapos may mga batang nagtitinda ng candy sa gilid. Ang ingay, ang gulo, parang araw-araw, pare-pareho lang. Pagdating ko sa istasyon, ramdam ko agad yung bigat ng paligid. Ang daming nakapila, parang sardinas sa lata. May mga taong iritable, may nagmamadali, may nagkakabanggaan. Ako, tahimik lang, dala yung pagod at isip sa problema ng buhay. Alam mo na, trabaho, bayarin, mga pangarap na parang laging mailap. Pero doon sa tren, nangyari yung hindi ko inaasahan. Nakita ko siya. Nakatayo siya malapit sa bintana. Hawak yung strap ng tren para hindi matumba. Ang dami niyang kasabay, pero siya agad yung tumama sa paningin ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa ngiti niya, hindi yung ngiting pang-commercial, kundi yung ngiting may lalim. Yung tipong kahit tahimik, may kwento. Maganda siya, oo, pero hindi lang yun eh. May kung anong aura, may kakaibang liwanag. Ang buhok niya medyo magulo, parang nagmamadali rin siyang pumasok. Pero kahit ganun, parang ang ayos-ayos pa rin tingnan. Suot niya simpleng blouse lang at jeans. Walang arte, walang masyadong kolorete. Pero Diyos ko, para sa akin, siya na yung pinakamaganda sa lahat ng nandoon. Mainit sa loob ng tren dahil sa sobrang siksikan. Yung tipong ramdam mo na halos lahat ng tao, iritable at pawis. Parang gusto na lang bumaba kahit saan. May nag-aaway na magkasintahan sa gilid. May allen na paulit-ulit nag-aayos ng bitbit na plastik. Ang bigat ng hangin kahit huminga, parang nakakapagod. Pero siya, tahimik lang, para bang hindi siya nadadamay sa init at gulo ng paligid. Nakatayo siya malapit sa bintana, hawak yung maliit na pamaypay, nagawa lang sa manipis na karton. Simple lang. Pero sa sandaling yon, siya na yung naging pinakapansin-pansin sa lahat. At eto na yung nakakagulat. Kahit hindi kami magkakilala, dahan-dahan niyang iniangat yung pamaypay sa direksyon ko. Hindi todo, hindi rin pilit, pero sapat para maramdaman ko yung hangin na galing sa kanya. Saglit akong napatigil. Sa dami ng tao, bakit ako? Hindi siya nagsalita, wala ring pilit ng ngiti. Isang simpleng tango lang ang iniwan niya, subtle. Halos parang, oo, nakita kita. Pero sa kabila ng lahat, iba yung tama sa dibdib ko. At doon nagsimula yung tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Sinadya ba niya yun para sa akin? O baka naman ako lang ang umaasa? Habang nasa biyahe, biglang nagpreno yung tren. Ayun, muntik siyang matumba. Reflex na lang siguro inasikaso ko agad. Inunat ko yung braso ko para saluhin siya. Saglit lang yon. Pero ramdam ko yung bigat ng balikat niya sa kamay ko. Nagtagpo yung mga mata namin. At nung sandaling nagtagpo yung mga mata namin, pakiramdam ko, huminto yung mundo.
Ang ingay kanina, nawala. Yung pawis sa noo ko, hindi ko na naramdaman. Yung lahat ng problema ko, para bang na-freeze. Ang naiwan lang, siya, at yung mga matang parang nangungusap kahit wala siyang sinasabi. Alam mo ba yung pakiramdam ng unang tibok ng puso sa unang crush mo? Multiply mo yun ng 10. Ganun katindi, para bang may dumaan na kuryente sa buong katawan ko. Walang salita, walang scripted na eksena, pero doon sa ilang segundo ng pagkakahawak ko, para bang ako lang ang naging sandalan niya sa gitna ng lahat ng tao. Pinitiwan ko rin agad, baka isipin niya bastos ako. Pero bago siya tuluyang lumayo, tumango siya at nagbitaw ng isang maliit na ngiti, yung tipong salamat pero may halong kung ano, parang may iniwang tanong, at hanggang ngayon hindi ko alam dahil ba sa aksidente lang kaya nagtagpo yung mga mata namin, o dahil may dahilan kung bakit ako ang sumalo sa kanya sa sandaling yon. Pero kasabay ng kilig, dumating din yung kirot, at doon ko na-realize, hindi siya para sa akin. Hindi siya kailanman magiging akin. Nung bumaba siya sa istasyon, dinala ng mga paa niya ang sarili niyang kwento. Walang kasamang kamay na hahawak, walang mga mata na magbabantay. Siya lang, mag-isa, papunta sa kung saan man siya nakatakdang makarating. At ako, naiwan lang sa loob ng tren, tahimik, pinapanood siyang unti-unting lamunin ng dami ng tao. Pero kahit ganun, hindi ko kayang alisin ang tingin ko sa kanya, hindi sa paraan na bastos, kundi yung tipong nanghihiram lang ako ng saglit. Isang saglit lang na parang akin siya, isang saglit lang na nakikita ko siyang masaya, na naririnig ko sa isip ko ang tawa niya kahit hindi naman siya tumatawa. At nung muli siyang tumingin pabalik, Diyos ko, hindi ko alam kung napangiti ba siya o ako lang ang nag-iilusyon. Pero sapat na yon. Sapat na yung ilang segundo ng koneksyon na hindi ko kayang ipaliwanag. At pagkatapos ng sandaling yon, doon ko na-realize, hindi ko siya makikilala. Hindi ko malalaman kung saan siya patungo, at hindi ko kailanman malalaman kung ano ang nasa dulo ng biyahe niya. Ako'y mananatiling estrangherong nakasulyap lang mula sa bintana ng tren. Siya naman magpapatuloy sa landas niya na walang alam sa bigat ng saglit na iniwan niya sa akin. At marahil doon nakatago ang tunay na kirot, yung tanggapin na minsan may mga taong daraan lang, mag-iiwan ng damdamin, pero hindi mo kailanman makakasama hanggang dulo. Alam kong hindi na mauulit yon. Hindi ko siya makikilala, hindi ko malalaman ang pangalan niya, hindi ko malalaman kung ano ang hilig niya, kung anong mga pangarap niya. Pero sa ilang segundong dumaan siya sa buhay ko, naalala ko na kaya ko pang kiligin, kaya ko pang umasa, kaya ko pang makaramdam ng ganoong kalalim kahit wala akong nakukuhang kapalit. Minsan pala, hindi sa tagal nasusukat ang halaga ng isang tao. Minsan, isang saglit lang, isang titig lang, sapat na para magmarka sa puso't isipan mo. Kinabukasan, bumalik ako sa parehong oras, parehong istasyon. Doon ako tumayo, bitbit ang pag-asang baka muling magtagpo ang mga mata namin. Habang dumaraan ang mga tren, pinagmamasdan ko ang bawat mukha, umaasa, pero unti-unting nababahala na baka hindi ko na talaga siya makita. At totoo nga, hindi na siya muling sumakay. Wala na yung tango, wala na yung mga matang para bang sandali lang akong naging mundo niya. Ang naiwan lang, ako na nakatingin sa mga taong dumarating at umaalis habang iniisip kung anong nangyari kung naglakas loob lang akong magsalita
doon ko na-realize, hindi lahat ng sandali inuulit ng buhay. Minsan, isang beses lang siya dumarating, tapos na. Pero sa isang beses na, yon, nagiging totoo lahat yung kilig, yung tibok ng puso, yung alaala, at siguro, sapat na yon. Hindi para manghinayang, kundi para matutong pahalagahan yung mga saglit na hindi na mauulit pa. Siguro nga, hindi lahat ng tao na dumarating sa buhay natin ay nakatakdang manatili. Minsan, isang saglit lang sila, isang ngiti, isang tango, isang alaala. Pero kahit ganong kaikli, sapat na para ipaalala sa atin na buhay pa rin ang puso natin. Kung nakaramdam ka rin ng ganitong klaseng sandali, yung tipong simpleng alaala, pero hindi mo makalimutan, i-share mo sa comments. Gusto kong marinig yung kwento mo. At kung nadala ka ng saglit na ito, huwag mong kalimutang i-like at i-follow para sa iba pang ganitong mga kwento. Baka sa susunod, kwento mo na ang maibahagi natin. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.